Pagkalooban ng Diyos, iluhod, ilaban, at ipilit natin. Amen po ba? Pagkalooban yun ng Diyos. Pag hindi naman kalooban ng Diyos, iwanan, iwasan, at isuko natin. Amen po ba? Pag nandun ka sa gitna ng pagsubok, parang wala ka makitang aninag ng liwanag. Parang wala ka makitang katugunan dahil nandun ka sa gitna ng pagsubok. Pero kapatid, kahit nandun ka sa gitna ng dilim, nandun ka sa gitna ng pagsubok, nandun din ang Diyos. Hindi siya nakakalimot. Amen po ba? Pwede kang makalimutan ng mga taong, minahal mo. Pwede kang kalimutan ng mga taong pinaglaban mo. Pwede kang kalimutan ng mga taong tinulungan mo, pero hindi ka kakalimutan ng Diyos. Amen. Hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. Maaaring yung mga tao na minahal natin, pinaglaban natin, tinulungan natin, hindi na natin mahagilap sa panahon tayo naman na may kailangan sa kanila. Pero kapatid, tandaan nyo, maaaring makalimot ang tao, pero hindi makakalimot ang Diyos sa iyo. Pwede kang makalimutan ng mga taong pinahal mo, pinaglaban mo, tinulungan mo, pero hindi ng Diyos na laging nakakaalala sa iyo. Yan ang tandaan natin. Sa buhay natin, the moment na nag-response tayo sa calling ng Panginoon, hindi ka lang ang aalalahanin ng Diyos, isasama ng Diyos pati ang pamilya mo. Amen. Akala natin, Pastor, ito bang pagsunod ko sa Panginoon, alam kaya niya to? Ito bang pagpunta namin sa gawain, alam ba niya to? Alam ng Diyos. At hindi lang niya ikaw aalalahanin, isasama ng Diyos yung mga niluluhod mo sa Kanya. Ito ho ang good thing sa Panginoon. Hindi porke naalala ka ng Panginoon, wala na siyang gagawin. Pastor, naalala ko ng Panginoon. Pastor, naalala ko si ganito. Sa atin minsan, naalala natin yung tao, pero minsan, problema, wala tayong ginagawa doon sa naalala natin. Sa Diyos, iba. The moment na inaalala ka ng Panginoon, the moment na inisip ka ng Panginoon, kapatid, may gagawin siya sa'yo. Okay? Okay, naalala ng Panginoon si Noah, yun ang una, hindi niya nakalimutang tulungan. Nung naalala niya si Noah, sumunod ang kanyang pagkilos. The moment na naisip ka ng Diyos, the moment na nandun ka na sa time na ikaw na inasikaso ng Panginoon, may gagawin siya sa iyong buhay. Amen o, sila Noah, nandun sila sa arka, puno-puno ng tubig ang paligid. Kaya ang ginawa ng Panginoon una, pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Pangalawa, huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. May ginagawa ang Diyos sa mga taong inaalala niya. Hindi ka lang mo inalala ng Panginoon, mayroon siyang patutunayan sa iyo. Alam niyo po, iba si Lord. Iba si Lord, mga kapatid. Kahit hindi ka na nag-effort ng sobra, pag naalala ka ng Panginoon at ikaw na yung focus ng Panginoon, walang effort na gagawin ka. Kasi effort na ng Diyos ang gagawin niya. Amen po? Kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pagkukulangin. Si Abraham, sabi niya, Panginoon, i-offer ko sa iyo ang anak ko. Sabi nung anak niya, Papa, andito na tayo lahat. Andito na yung panggatong, andito na yung mga alipin, pero wala tayong pang-offer. Sabi ni Abraham, God will provide. Andun sila sa tuktok ng bundok. Walang alam si Abraham na ano ang gagawin ng Diyos. Pero sabi ni Abraham, God will provide. Walang alam. Pero ang Diyos may pinadalang lalaking tupa. Nagpadala ang Diyos, tuktok ng bundok, may nakapunta na tupa. Ang Diyos ay may milagro. Amen. Yung mga bagay na hindi mo kaya ng Diyos. Yun ang lagi natin panghawakan. Amen, no? Yung mga bagay na hindi natin kaya ng Diyos. Kung marunong ka tumaya doon sa porsyento, napakaliit lang, bakit hindi ka tumaya sa Diyos? Amen. Dahil sa Diyos, pag ikaw ay tumaya, hindi ka matatalo. Sa Kanya ka ba naman nanampalataya, sumampalataya ka sa Diyos, then ipapahiya ba ng Diyos yung mga tao nagtitiwala sa Kanya? Wala pang napahiya na nanampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kapatid, pag ang usapan ay sa Diyos, ibigay mo ang lahat. Itaya mo sa Diyos ang lahat. Amen po ba? Itaya mo sa Diyos ang lahat. Parehong hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga masasama at mahubuting ginawa ng mga tao kahit yung pinakamaliit na mga bagay. Kaya, take note, pareho. May ginawa ka bang malaking kasalanan o maliit na kasalanan, pareho yung hindi nakakalimutan ng Diyos. Kung may ginawa kang mabuti na malaki o maliit, nakalimutan ba yun ng Diyos? Hindi rin. Mayroon din kayang impact yung parati kang umiiwas sa gawain? May impact din kaya yung parang lagi ka na lang umiiwas na dumalo sa gawain? May impact din yun. At hindi yun nakakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Tandaan mo, lahat ng tao lalapit sa Diyos.
Sa ngayon, maaaring wala tayong kailangan sa Lord kasi malakas tayo, meron tayo. Pero may time na iigahin ng Diyos ang lahat na meron tayo, yung source natin, para humarap tayo sa Kanyang walang dala. At sabihin sa Kanya, Lord, kailangan ko po kayo. Ang mabuti ay makakatanggap ng gantimpala. Ano yung masama? Ang masama ay makatatanggap ng gantimpalo. Yung gantimpala, it means reward. Yung gantimpalo, it means consequence. Hindi kailanman mawawala ang parusa at pagpapala ng Diyos. Saan mo gusto?